여러분 안녕하세요. Welcome back to K-Learn Korean Language Training. Once again, Gerard here. So for today's video, meron tayong question galing sa Blue App. Okay, so remember yung video ko dati, nag-comment siya dito about dun sa kung bakit wala pang exam. Okay, so ngayon, ito yung question niya. Okay, so ba't sa Indonesia, sir, sobrang dami, favorite ba nila doon? So ang tanong niya is, ba't sobrang dami yung exam schedule ng Indonesia? Okay, kung check natin yung website kasi, yung eps.go.kr, andun nakalista yung mga exam ng bawat bansa. So, ang daming schedule nga naman ng Indonesia. Okay? So, bakit daw sa Indonesia sobrang dami ng schedule nila sa exam ngayong taon? Favorite ba daw nila yung Indonesia? Or favorite ba ng Korea yung Indonesia? Okay? So, gaya ng sabi ko dyan, ayan, nireplyan ko na siya actually. So, alam nyo, gaya ng lagi ko sinasabi sa mga video, kung nakadepende sa performance ng mga EPS na nasa Korea, ang magiging exam schedule, ang quota, kung gaano kadami yung kukunin, kung gaano kadami yung quota sa exam. Okay? So, kapag maganda ang performance ng mga EPS, ibig sabihin, mas madami ang kukuhanin nilang EPS sa isang bansa. Okay? For example, masipag, matyaga sila sa trabaho, hindi sila pa-release ng pa-release, hindi mareklamo, hindi konting problema lang, magpaparelease na, magpapalipat na. Diba? So, kapag maganda ang performance, kahit saan naman, diba? Pag maganda performance ng isang bansa, for sure, yun pa rin ang kukunin nila. Sa isang company, kapag halimbawa kinuha nila Pinoy, tapos masipag, hindi nagpa-release, masipag sa trabaho, matyaga, panigurado pag nangailangan yung company, Pinoy pa din yung kukunin. Okay? Pero kapag sa isang company, kumuha ng Pilipino for example, tapos tamad, lumalaban, tamad sa trabaho, puro pa-release. Pag nagpa-release ka, huwag na tayo mag-expect na kukuha ulit yun ng Pinoy. So, ibang lahi na yung itatry nun. Okay? So, kaya kayo na nakakapunta ng South Korea, galingan din nyo sa mga company kasi nakasalalay sa inyo yung future ng mga malay nyo, kaibigan nyo, kapatid nyo na naghihintay ng exam or naghihintay ng employer, di ba? Pag maganda performance nyo sa bawat company sa South Korea, gaganda din yung quota ng Pilipinas. So, ganun siya. So, kapag maganda performance mo sa isang company, Pilipino ka, maaring company mo is Pilipino rin yung kukunin in the future. Okay? Pero kung ang ginagawa natin pagdating ng South Korea is pa-release tayo ng pa-release, okay, lumilipat tayo ng lumilipat. So, yung mga unang company natin na napuntahan at iniwan natin, for sure, hindi na ulit kukuha yun ng Pinoy. Kumbaga nadala na siya, syempre, di ba? Sa mga Korean pa naman, first impression, last impression. So, ganun sila. So, ngayon, kung bakit mas madami ang exam ng Indonesia sa Pilipinas, wala pa. So, alam na natin yung sagot. Obvious naman, di ba? So, yung mga Indonesian siguro, matyaga, masipag, hindi sila nagpaparelease lagi, di ba? Kaya, dumami yung quota nila, dumami exam nila. Diba? So, hindi naman ako against sa mga nasa Korea, pero alam naman natin, kahit yung mga estudyante ko na nasa Korea, sinasabi rin nila, ang daming release dito, sir. Ang daming mga walang trabaho, ang daming mga release. So, ayun, minsan kasi wala lang OT, magpaparelease na. Diba? Yung kaibigan niya, maraming OT, yun, magpapasetup, lilipat doon. Diba? So, in the future, kung ganyan lagi yung ano natin, baka matanggal tayo sa EPS. Pwede bang mangyari yun? Pwede, hindi malabo. Especially kung ang performance ng isang bansa, sa bansa ng South Korea is puro mga bopols, di ba? So marami namang other country, maraming other sending countries, guys. Tandaan natin, hindi lang tayo yung nagsisend ng mga EPS sa South Korea. Okay? So, kung maganda performance ng mga nasa Korea, maganda din ang magiging quota ng Pilipinas. Nakasalalay sa mga nasa Korea yung magiging kung gaano kadami yung quota, kung gaano kadami yung exam, di ba? Nakadepende yan. Kasi inaano nila, ini-evaluate nila yan. So, may mga performance level, may mga ano nga yan, may mga ranking nga yan, di ba? So 17 countries may mga ranking yan. Siyempre, pag kukuha ng tao yung isang company, itatanong nila sa ano nila, sa labor nila kung
alin yung number one, sino yung ganyan, yung record, di ba? Siyempre, yung maganda ang record ng kukunin nila. Kaya, ang Indonesia, madami silang quota, siguro maganda ang performance nila sa mga company sa South Korea. Okay? Hindi ko naman din sinasabi na lahat ng mga Pilipino sa South Korea is Bopols ang ano nila, ang performance nila, di ba? So meron din naman mga nakakaalis tayo every month, mga 200, 150. Yun yung mga company na may existing Pinoy na maganda performance. Kaya Pinoy pa rin ang kinukuha. Okay? So, again, hindi po tayo against sa mga kapwa Pilipino. Ito ay sinasabi ko lang yung mga tunay na nangyayari. Reality baga. Okay? Kaya kung ikaw ay nagbabalak mag-South Korea, pumunta ng South Korea, gandahan mo yung performance para yung mga nasa Pilipinas para naghihintay sa rooster, mga gustong mag-exam, magkaroon din ng chance na makapunta ng South Korea. Okay? Gandahan natin yung trabaho natin. Gandahan natin yung performance natin sa mga company para dumami ulit yung quota ng Pilipinas. Dati ang sigla ng quota ng Pilipinas, laging may exam, laging may ano, 'di ba? So, ngayon biglang tumumal. So, again, kung maganda performance ng isang bansa, maganda rin ang quota or yung exam schedule ng mga nasa bansa nila. Okay, kaya wala tayong magagawa kung ang isang bansa ay pangit ang performance, talagang yung pinaka consequence kumbaga is yun, konti quota, ganun. May mga ano rin sila, may mga tao dito, di ba, ina-evaluate nila yung bawat bansa, bawat ano dun sa South Korea, mga EPS na nandun sa South Korea. Kumbaga may mga penalty din sila na ginagawa. Okay? Yun nga, alimbawa, mga Pilipino, maraming pasaway, maraming mga nagpaparelease, maraming mga tumatakas sa company. So, yung penalty nun is magre-reflect dun sa registration at sa quota ng isang bansa. Okay? Hindi naman dun sa tumakas, hindi naman dun sa lumipat. So, magre-reflect yun dun sa registration, dun sa quota ng bansa mo, kung saan ka man galing. Ganun siya. Kaya, gandahan natin yung performance natin para marami pa magkaroon ng chance na ma-select dito sa Pilipinas. Okay, so sana nasagot natin yung tanong niya, si Brick P. Ayun ko mong pangalan niya. Shoutout sa'yo. Ito na yung sagot, complete na sagot dun sa tanong mo. Kaya, again, maganda performance ng isang bansa, maraming exam, maraming quota. Back to the country kung saan siya nagmula. Once again, thank you so much for asking this question sa Chingo natin. And then maraming salamat sa panood ng video. Kung nagustuhan niyo yung mga video ko at natuto kayo, baka pwede nyo akong suportahan by following me and sharing my videos. Ako po si Gerard, teaching Korean language since 2016 and I'm a 4 times EPS topic exam passer. Galing na rin ako ng South Korea. Kung gusto nyo magpaturo sa akin ng Korean language, specializing sa EPS topic, pwede kayong mag-enroll sa akin, quality, affordable, full assistance throughout the process. Thank you so much for watching the video. Maraming salamat. Again, this is Gerard from K-Learn Korean Language Training. Mabuhay po tayong lahat. Annyeong!